Taurus, hello! Ito yung mga paparating sa iyo. Etong remaining days ng July hanggang katapusan. Yan. Maraming salamat, Taurus, sa iyong support. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Kung bago ka, personal readings, dumiretso sa aking FB page or pakibasa yung mga details na nakasulat sa description below at saka sa dulo nitong ating video. Shout out sa ating mga YouTube channel members at sa ating mga FB page subscribers. Naka-flex yung mga naggagandahang pangalan ninyo doon sa end ng ating video. At regarding personal reading services naman yan, maraming salamat sa mga nag-a-avail din. Sa ating mga top fans sa FB, mga masugid nating taga-subaybay sa abroad at dito sa Pinas. Yan, thank you. Thank you sa inyong lahat. Uy, tenga. Handa mo na daw yung tenga mo, Taurus. Mukhang may mababalitaan ka. Ayan, may good news. Pwedeng chika, pwedeng good news, or bad news. Wala kasing sinabi. Basta meron. Merong balita na paparating sa iyo. Sana good news, no? Ayan, importanteng announcement. May matatanggap kang chika or good news or bad news. Hi, feeling tied down, frustrated. O, ayan. Hindi ko alam kung bakit, pero pwedeng yung iba sa inyo. Nafu-frustrate kayo, ibig sabihin parang meron something na hindi nagwo-work. Pwedeng relationship na hindi nagwo-work or yung meron kang ginagawa pero hindi mo nakukuha yung gusto mong results. Yan. Pwedeng ganyan. Kaya siguro, nafu-frustrate. Yan. At may short journey. Itong journey na to, pwedeng actual na, travel. Saglit lang. Saglit or short distance lang, pwedeng malapit lang. Pwede rin na kung meron ka mang pagdadaanan, panandalian lang itong pagdadaanan mo, kung ano man yan. O baka yun yung period of frustration. Mapu-frustrate ka pero hindi naman laging ganun. Siguro lilipas at lilipas din yan. New home, new attitude. Wow, this is bagong setup, bagong environment. Pwedeng literal na bagong bahay talaga, para sa mga nakabili ng bahay, mag-move out, naghahanap ng lilipatan, ito yon. Whether bahay man yung pinag-uusapan nito, relationship, company, o ano man. Pero basta parang may pag-move out at paglipat sa isang mas bagong lugar. Bagong approach. Ibig sabihin bago na yung place mo, dapat bago na rin yung mo, bago na rin yung approach mo. Wag mo nang dalhin yung mga old stuff mo doon sa pinanggalingan mo. So whether sa workplace mo man yan, sa tirahan mo, sa relationships, yan. Sabihin, ibahin mo na. Bago na dapat, para good vibes, para swerte. At meron ka ring bridge, successfully overcoming a problem. So, congratulations. Sabi ko nga may pagdadaanan ka rito sa pony. Ay, horse pala. Mukha kasi siyang pony sa malayo. Horse, sabi dyan, meron kang short journey. Kung meron ka mang pagdadaan ng period of frustration, problem, yan. Ma-overcome mo naman successfully. Yun naman yung maganda dyan. At merong admirer. Wow! Kung hindi naman, pwedeng romantic, pwedeng hindi. Basta mabibigyan ka ng credit dito. Sabihin, manonotice ka. Mapupuri ka. Ayun yung maganda dyan. O baka naman may tagahanga ka talaga, Baka meron ka talagang may nagkaka-crush sa'yo. Pwede rin naman. Ayan, merong kaibigan na nasa malayong lugar.
namimiss ka raw niya. So, pwedeng itong friend mo na to, baka magparamdam sa iyo. O, kasi namimiss ka niya. O, pwedeng nasa abroad. Sa magkalayo kayo pero naiisip ka niya, naalala ka niya. Kaya tawagan mo yung friend mo. Chain of events that will affect your life. Uy, so parang powerful itong isang card mo. Okay, so parang itong mga pangyayari na parang interconnected sila sa isa't isa. Kasi ayan, tignan mo parang may kadena. Kumbaga parang domino effect or magkaka-relate eh. So, pwedeng may mga sunod-sunod. No, expect mo na lang. Pwedeng may mga sunod-sunod na pangyayari, Taurus, na parang magkaka-relate sila. Or pwedeng mga consequences ng mga pangyayari na yun. Feather. Kaya ka pala napo-frustrate kasi pwedeng meron daw dito na person undependable and insincere. Ayan. Nakaka-frustrate nga naman yun na inaasahan mo tong tao na to. Pero drawing lang pala, hindi naman pala siya ganun ka-sincere doon sa sinasabi niya. So, yan, pwedeng pinangakuan ka, tapos hindi naman niya ginawa yung pangako niya. Ayan. At saka inasahan mo, ayan inasahan mo pero naano ka Inasahan mo pero nabigo ka. Parang ganun. Meron kang tough and trying times, romance, society, health, may health matter, change, at positive work outcomes. So, mukhang may trials dito. May mga situation na mahihirapan ka, Taurus. Expect mo na yan. May tough and trying times ka rito. Tough times ahead. Kailangan magplano. Think long term. And kailangan mong gumawa ng decisions accordingly. Iwasan mo yung mga tao na wala namang maitutulong na mabuti sa iyo. Dito sa situation mo. Mga negative people, yung specific na tinutukoy dito. Kasi dadaan ka sa mahirap na process, mahirap na mga challenges. Tapos pwedeng may mga tao na instead na alam mo yun, yung magabayan ka nila or kahit papano ma-motivate ka nila is the opposite. Kasi nga nega or toxic itong mga tao na to. So avoid mo na lang yun kasi hindi yun makakatulong sa'yo doon sa sitwasyon mo. Meron ding sinasabi dito about romance. Wow! Love is set to sizzle. Uy, alam mo yung parang hot plate? Wow, sizzling, ganun. Delicious ang love life mo. Taurus, may sizzling dito. Umaatikabo. Ayan, tumatalsik-talsik pa yung sizzling, sabi dito. Merong mataas na chances na magkakajowa yung mga single or makaka-encounter kayo ng romantic. Ano yun? Basta pwedeng may romantic encounter. Yan yung mga naghahanap ng connection, diba sabi ko, sa mga single. O baka may kayo dyan, makaka-date, may mamimit, merong kilig moment, sizzling moment. Sizzling nagutom tuloy ako ng sizzling.
Society, say yes to all the wonderful invitations. O yun na nga, mukhang makatanggap ka ng invitation at dito, kung ano man itong social event na pupuntahan mo, Taurus, pwedeng dyan yung may sizzling romance. O diba bago yun sizzling. Basta mag-say yes ka lang kasi may mga wonderful invitations coming your way. Oh, hindi lang yun about mga socializing. Pwedeng opportunities pagdating sa career, sa negosyo. Ayan kasi may mga binabanggit ditong networking opportunities. So, pwedeng may mga mamimit ka na mga tao. Pwedeng related sa business or career or love. Ayan, kasi love interest especially single. Wow. So, ayan, para pala to sa mga single, no? Itong romance sa paparating dito. Meron din binabanggit dito about health. Baka daw gusto mo na magsimulan, mag-exercise, Taurus. Baka masyado ka nang matagal na naging sedentary. Kailangan mo ng physical workup. I-work up mo yung health mo, i-work up mo yung routine mo na make sure na makagawa ka ng healthy routine or physical activities. Yan, health exercise program yung sinasabi or diet. O nga ba, kailangan mo mag-lose ng weight kasi baka delikado sa health mo, baka medyo lumaki ka, bumigat, no? At pwedeng may mga magde-develop na mga bagong friendships in the future. Meron talagang paglipat ng residence, dear. Dalawa yung card mo nagsasabi. Itong broom card, yan, yung may bahay. Tapos ito. Ayan, change of residence. O baka naman nakakita ka na ng bagong condo, bagong house. Mag-move in ka na ba doon sa bahay na binili mo? Or maglilipat ka ng place na rerentahan? O it could be a change of residence or a change of partner or pagbabago pagdating sa iyong career or job. Sabi dito may restless energy. Pagiging restless at nangangailangan na baguhin. Ayan. Last card mo is positive work outcomes. Ang ganda naman. Kasi nga may mga pagbabago rito. Pagdating sa career mo tsaka sa job mo. Kung anumang mga projects meron ka, Taurus, mukhang may mga magiging successful dito. Ayan, consistent efforts will bring rewards and a major purchase is worth making. Mukhang makakapaldo ka ng malaki dito sa iyong job or sa negosyo mo. At kung ano man itong major purchase na kailangan mong gawin or matagal mo nang gustong-gusto, pwede nga yung matutupad sa'yo. Baka yung bahay. Baka. Condo or house and lot. Wow, sarap naman sana all. So, yan yung mga paparating sa inyo, Taurus. Sana nagustuhan mo. Sana makatulong tong reading na to. Don't forget to like and share this reading. Pa-comment na rin. Babush!